Interview po ako ng mga successful na tao as business owners, mga artista, mga celebrity, mga politicians, lahat ng yan. Sino rito yung nakakakilala sa akin? Taas ang kamay. Yung hindi, saan ka nakatira? Okay. Alright. So maraming salamat sa pag-welcome po sa akin dito at marami pala akong fans na nanonood dito. Yes! So ngayon, gusto ko po lang mag-add ng value sa inyo. Okay lang ba? Yes! Okay, pero ito po, itong isi-share ko sa inyo, again, umattend ka na lang din, lubos-lubusin mo na. Everybody say, lubos-lubusin mo na. Lubos-lubusin mo na. Kasi marami dito, panay ang attend, hindi naman ina-apply, tapos magre-reklamo doon sa apply niya. Wala raw kwenta yung negosyo. Tama mali? Yung nauna lang daw ang kumikita. Yung marunong lang daw mag-ads ang yumayaman. Tama mali? Pero sa totoo lang, lahat naman ibinigay na sa'yo. Ang problema lang sa'yo, tanong mo kung ano? Ano? Tanong mo kung ano? Ano? Kulang ka sa kilos at paggalaw. Yes, tama. Kulang ka sa aksyon. Tama? Ang sasabihin, hindi kasi mahirap eh. O ito tanong ko, ano ba madali? Tama mali? Hindi kasi may edad na ako, ayoko nang kaliko-kalikutin yung social media na yan. Tama? Bakit pa ako mag-a-ads? Bakit pa ako magma-market? Pwede bang yung benta-benta nga lang? Hindi ba po pwedeng ganon? Ang hirap po kasi sa maraming tao, gustong yumaman, pero ayaw gawin yung mga ginagawa ng mga mayayaman. Tama. Tama mali? Tama. Yun yung hirap sa maraming tao. Gusto maging successful, tinuro ng successful kung ano yung magandang gawin, ang problema, hindi niya ginagawa. So ano mangyayari? Magkakaresulta? Wala? Wala. Exactly. So ngayon po, mag-share po ko sa inyo buong puso, no, buong paglilingkod sa mga distributor, mga reseller, mga networker, or kung ano man ang gusto nyo tawagin sa sarili nyo, or mga milyonaryo ng salveyo. So mag-share lang po ako sa inyo ng mga pamamaraan ko kung paano po namin nagagawa na kapag ka gumawa ka ng video sa social media, yung sisikat ka na, kikita ka pa. Gusto nyo ba yun? Yes! Gusto nyo ba yun? Yes! Okay. Sino dito yung excited na matuto tungkol sa content creation? Taas ang kamay. Okay. Dahil dyan, maraming salamat po. Next week ko po i-explain. Joke lang, okay? So dahil dyan, interesado po kayo, okay lang ba i-share ko sa inyo yung blueprint or yung sekreto kung paano namin gumagawa ng content? Pero again, babalikan ko kagaya ng nabanggit ko kanina. Hindi pwedeng watcher ka lang. Hindi pwedeng nod-nod ka lang. Gusto mo talagang umasenso, kailangan mong mag-adapt at sumunod sa makabagong teknolohiya. Kasi kaya nga malakas ang kumpanya nyo eh. Kaya nga kumikita ng malaki yung marami sa inyo kasi nakakapag-adapt sila. Everybody say adapt. Adapt! Isang sikreto at isang prinsipyo ng ginawa ng lahat, 100% ng matagumpay na tao. Kasi kapag ka hindi ka marunong mag-adapt, hindi ka marunong sumunod sa kung ano ang bago, kung ano ang nag-work, ang mangyayari, hindi ka magiging relevant. At pagka hindi ka naging relevant sa marketplace, what usually happen is nagiging stagnant ka. And stagnation means na hindi na gumagalaw, walang improvement, walang growth, meaning to say, hindi ka kikita ng malaki, hindi ka magbebenepisyo, at higit sa lahat, walang mangyayari din sa buhay mo. Because the only thing that is actually permanent in this world is what we call change. Yes. So ito ho, mahirap mo tanggapin at unawain na sa edad kong to, kailangan ko bang gumawa ng video? Boss Ardia. Eh takot ako magpipipindot dyan sa social media kung ano ho na, baka mamaya kung ano mapindot ko. O ito ho, ang sigurado ko. Ask me what? What? Ask me what? Walang namatay ng kapipindot. Sige nga, pindutin mo nga yung katabi mo, pakipindot. Hindi ka mamamatay dyan. Okay? Sigurado ako doon. Pangalawang bagay,
Pag nag-post ka sa social media, 100% sigurado ako, garantisado, okay? Kinabukasan hindi ka magiging taong grasa. Tama? Wala namang mangyayari sa iyong masama. Bakit hindi mo subukan? Bakit hindi mo itry? Nakukuha niyo ho? So ngayon, ang ituturo ko po sa inyo is something na probably labas sa kapabilidad ng marami, pero kailangan po natin itong gawin dahil ito po ay makakatulong. Everybody say makakatulong. Makakatulong. Kung makakatulong ba, gagawin natin? Yes! Paano kung kikita ka pa ng mas malaki? Gagawin natin? Yes! So tuturuan ko po kayo ng sistema kung paano gumawa ng content. Okay? Ang tawag po dito is content creation. Everybody say content creation. Content creation. Ito yung gagawa ka ng video sa social media, tapos mapapanood ng mga tao, tapos po pwede kang kumita in 3 ways. Okay? 3 pamamaraan para ka kumita sa content creation. Okay. Number 1, through monetization. Everybody say monetization. Monetization. Ibig sabihin, may sweldo ho kami sa social media. In my case po, kumikita po ako roughly around 300 to 500,000 monthly. Pero that is just a small portion nung po pwede mong kitain sa social media. Small portion lang po yun. Kasi ang hirap sa marami, hindi natin alam kung ano ang totoong kitaan sa labas eh. So ngayon, i-reveal ko sa inyo kung bakit napakaganda nitong ituturo ko sa inyo at napaka-exciting nito sa part ng kumpanya ninyo, kasi pag nag-adapt kayo dito, hindi nyo na kailangan gumastos sa ads. Additional na lang yun. Yung iba kasi nagre-reklamo. Bakit? Wala kasi kaming budget dyan eh. Ayoko nung nagpipindot-pindot eh. Hindi ko alam yung mga pindot-pindot na yan. Tama? Mga ads na yan, mga komplikado pa yan eh. Natatakot nga tayo maglagay ng bank account, baka ma-scam. Yes. Tama, di ba? Yun yung problema ng marami. So kung hindi mo pa kayang gawin yun, ito yung pinakamaganda mong magagawa. Tanong mo kung ano? Ano? Wala kang babaguhin at wala kang idadagdag sa ginagawa mo. Kasi araw-araw ka nang nagpo-post sa social media. Yes. Ang problema lang, sa araw-araw na magpo-post mo, wala ka lang sistema kung bakit wala kang kinikita. Ulitin ko ha, araw-araw nagpo-post ka sa social media. Tama, mali? Tama. Wala kang sistema, kaya wala ka lang kinikita. Yun lang yun. Wala kang babaguhin, wala kang idadagdag. Ang kailangan lang, lalagyan natin ng sistema lang ho. Para may monetization ka. Mamaya ituturo ko po sa inyo kung paano. Number 2, kapag ka ikaw ay content creator, syempre sikat ka na. Tama? Marami ho mga familiar faces sa akin dito. Kagaya nila ma'am. Ayan, nakikita ko na sila dati. Si Tristan, top earner yata yun, di ba? Hindi ho ganito itsura mo dati. Tama, mali? Bakit parang pumugi? Yung si Boss Ate yan. Kita nyo na? Budget na ho yan. Okay. Ito ho yan. Number 2 na po pwede nyo hong gawin. Okay? Na po pwede nyo pagkakitaan kapag kayo ay gumagawa na ng content. Yung tinatawag natin na collaboration. Everybody say collaboration. Collaboration. Hindi po ito yung collab sa mga influencer ha. Yung collab sa mga influencer, tawag nila doon collab. Pero there is collaboration in business. Meaning to say, ako po, kumikita ho ako ng malaki sa mga collaborators ko. Ibig sabihin, pag sikat ka na personalidad, po pwede kang magkaroon ng mga collaborators. Oo, mga brands. Pag nagpapa-interview ho sa akin, iba ho si Boss Adrian. Siyempre, naman. Kapag ka ikaw ay business owner ka, gusto mong magpa-promote ng negosyo sa akin, ay iba si Boss Adrian, siyempre. May pangalan na yun eh. Tama, mali? Yes. Way back 2 years, 3 years, 4 years ago, wala ho akong pangalan. So kumikita ho ako dyan ng 7 to 8 digit monthly. At nagbabayad ho ako ng tax kahit videohan niyo ako. Anong punto ko? 7 to 8 digit. 1 million ho pataas, hindi ho bumababa doon. Buwan-buwan ang kinikita namin. And that is the reason why
Meron po akong mahigit 70 editor. Admin staff, mga empleyado. Meron po akong isang building na ino-operate. Na sa pagkagawa mo ng content, Boss RDR, nangyari sa iyo lahat yan? Yes. Ang tanong, ano ang po pwede nating magawa? Imagine niyo ito. Hindi mo na kailangan magbenta pa dahil kusa na yung taong bibili sa iyo ng paulit-ulit, Ayaw mo na ng pera, yung pera gusto pa sa iyo. Gusto nyo ba yun? Yes! Kasi nga sikat ka eh. Kasi nga kilala ka. Imagine niyo yun. Kahit labag sa kalooban mo, tama? Ayaw mo na ng pera, yung pera gusto pa sa'yo. Eh, Sir RDR, wala naman akong itsura. Tama? Wala naman akong talent. Hindi naman ako magaling. Pwede ba yun? Marami kayo nakikita sa social media, hindi talented, pero sikat. Tama, mali? Marami kayo nakikita, hindi naman kagandahan, ma'am. Hindi rin kagwapuhan. Tama? Pero sikat. Marami kayong kilala, nakikita sa social media kung ano-ano lang ang pinaggagawa. Nagpapakita ng mga kung ano-ano. Nagsasabi ng mga kung ano-ano. Pero yung mga kung ano-ano na yon, sumikat sila. Tama, mali? Ibig sabihin, ang celebrity kasi dati, para sumikat ka, kailangan mo ng talent. Para makuha ka ng istasyon. Tama, mali? So ngayon, hindi na kailangan. Pangalawa, bukod sa talented ka pa, may itsura ka pa. Hindi ba maraming mga singer na magagaling pero dahil hindi masyadong kagandahan, hindi masyadong kagwapuhan, hindi sumikat. Pero nagagawa nila ngayon sumikat sa social media dahil hindi requirements ang maganda at gwapong pagmumukha. Tama, mali? Number 3, hindi mo kailangan ng backer. Dati kasi para sumikat ka, it's either kamag-anak ka ng mga dating artista or mga direktor or hindi naman kaya meron kang napakalakas na backer sa mga manager. Ngayon, hindi mo na kailangan lahat yan. Each and every one of you, ang gusto ko lang sabihin sa iyo kung pwede kang sumikat to whatever means na gugustuhin mo. Pwedeng may mukha, pwedeng faceless. Di ba marami kayong sinusundan na mga influencer na hindi nyo manakita kung ano talaga itsura nila? Pero pina-follow nyo sila sa social media. Anong ibig sabihin? Lahat ng klase, as long as tao ka, pwede kang sumikat sa social media. Ang tanong ko, tao ka ba? Uulitin ko. Uulitin ko lang. Taas ang kamay ang tao. Naku, may naligaw. Tama. Kung tao ka, pwede. Kaya. Ang nagiging hindrance lang ng marami is hindi ko lang alam kung paano talaga, sir. Kasi post naman ako ng post ng video. Panay selfie ko nga eh. Wala naman nagla-like. Wala man nag-heart eh. Tama, mali? So, ibig sabihin, ano lang ang kulang? May effort ka naman, may ginagawa ka. Kulang lang talaga sa sistema. Yun lang ang idadagdag. Tama, wala kang idadagdag sa buhay mo na gagawin mo kasi matagal mo na itong ginagawa. Okay? Number 3 na gusto kong maisip yun ninyo is yung tinatawag po natin na brand deals. Everybody say brand deals. Brand deals. Sa brand deals, so padadala ka ng produkto. Padadala ka ng mga kung ano-ano. Tapos babayaran ka pa, i-review mo lang yung product nila. Just yesterday, may nagpadala ko sa akin worth 140,000 pesos na gadget. Alam nyo kung anong ginagawa? Nakikiusap, tanggapin ko. Isipin nyo ho iyon. Nakikiusap lang na tanggapin ko. Kung mga sapatos lang, mga damit-damit lang, libre na lahat yan. Pag sikat ka. Eh sir, hindi naman ho kasi kami kagaya ninyo na mahusay, magaling. Ay, mas magaling pa nga kayo, di ba? Mas magaling pa marami sa inyo sa akin. It's just that 3 taon mahigit ko na ho itong ginagawa, kaya po ako naging ganito. Nagsimula rin po ako sa day 1 ng kagaya ng nangyayari sa inyo, nakaupo dyan sa mga seminar. Dito. Ang mahirap lang sa sitwasyon ko dati, tanong nyo kung ano? Mag-isa ko lahat diniscover ito. Wala naman nagturo eh. Kasi 3.5 years ago is
part pa rin ng pandemic. Because of my boredom, naboboard lang ako sa buhay ko, nag-video-video ko dyan, may manood man o wala, ang importante lang is this. If I could change one life at a time by just creating valuable content in social media, okay na ako dun. Unfortunately, nung nag-uumpisa po akong gumawa ng content, ang nanonood po sa akin ay dadalawa. Yung cameraman ko at ako. Totoo yan. Totoo, honest to goodness. Cameraman ko at ako. Nalulungkot yung cameraman ko. Boss, bakit walang nanonood sa inyo? Ang gaganda ng mga sinasabi ninyo. Okay lang yan. Again, focus ka lang doon sa mithiin at gusto mo. Ano ba yung mithiin at kagustuhan ko dati? Simple lang. Ang mithiin at kagustuhan ko dati ay makapag-share lang ng value sa maraming tao. That's it. Sa case po ninyo, ang ganda-ganda ng produkto ninyo. Yes! Tama, mali? Tama! Isang buhay lang ang mabago ninyo. Mataas na blood sugar, may high blood. Tama? Gumaan ang pakiramdam niyan dahil sa produkto ninyo. Okay ka na ron. Tama, mali? Tama. Ang mahirap kasi sa maraming tao, nakapokus sa tatlong bagay na to, tama, nag-uumpisa ka pa lang. Hindi mo talaga makukuha yan. Because yan, premyo yan ng hard work and determination mo over the years bago mo makuha yung perks ng pagiging content creator. Sa una, hindi mo makukuha yan. Pero, as long as dire-diretso ka, as long as meron kang tamang sistema, sigurado ko, maaabot mo rin itong tatlong bagay na to, extra na lang yan. Ang importante sa akin, sa sitwasyon nyo ngayon, tanong nyo kung ano? Ano? Tanong nyo kung ano? Ano? Ang kumpanya ninyo ang magkaroon ng pinakamalaking boses pagdating sa industriya ng multi-level marketing. Okay? Kasi ang kumpanya nyo lang ang nakakapag-adapt talaga. Seryoso yan. Hanggang ngayon, nandun pa rin sila sa word of mouth advertising. Hanggang ngayon, nandun pa rin sila sa flyering. Hanggang ngayon, nandun pa rin sila sa pusakalan. Wala na ho sa ganun. Kayo yung may kapabilidad mag-adapt sa social media because this is the new way of doing business. Ito na ho yun. And each and every one of you na nandito, you can be famous on social media. You can be a star in social media. Now, what it takes to become that, yun po ang ipapaliwanag ko sa inyo ngayon. Okay ba yun? Yes! Pero magkasundo tayo. Ano yung kasunduan natin? Pagkatapos nitong seminar na to, mag-effort ka. Kahit maliit lang, gawa ka ng video. Gawa ka ng content. Kahit ano yan. Huwag mo nang isipin kung mag-work ba to, maging effective ba to. Sundan mo lang yung sasabihin ko sa'yo and for sure, makikita mo na kagad yung massive improvement sa mga gagawin mo. At ang kagandahan nito, if you are already doing ads, kung nag-a-advertise ka na, sundin mo ang principle na to. Kasi pag sinunod mo ang prinsipyo nito, ang ad spend mo, mapapababa natin ng todo. At ang message per acquisition mo, makapumatak lang ng piso. Wow! I'm not telling this in theory na nabasa ko sa libro. Yung kausap nyo ho may resulta. Gusto ko lang hong linawin na ako po, sa awa at tulong ng Diyos, sumikat po tayo sa social media. Pero ang pinaka-pinagmamalaki ko, tanong nyo kung ano? Yung mga buhay na nabago dahil sa ginagawa nating content. Anong ibig mong sabihin, Boss Arvila? Kapag ka-inads mo, kasama ang pagmumukha ko sa social media, ang baba na talaga ng ad spend. Ganun po yung nangyayari sa amin. So meaning to say, you have to do it what? From this day on, moving forward, you have to be consistent in doing it. Okay? So with that, dahil ang ganda na po na napag-usapan natin, maraming salamat sa inyo. Joke lang. Okay.
So ready na ba kayo matuto? Yes! So 3 ways, but this one later on. Tuturuan ko muna kayo ng sistema. And this will be very quick, no? Mabilis lang po ang ituturo ko sa inyo dahil alam ko, no, na busy po kayo at marami rin po kayong ginagawa at gusto ko mamaya execution na tayo kagad. Okay ba yun? Yes! Okay. Number 1. Ang pinaka-importante, ito na, sa paggagawa ng video is your first to 3 seconds. Your first seconds to 3 seconds. Yan ang pinaka-importante. Diyan ka dapat mag-focus. So kung ang video mo, hello guys, wala na akong manonood niyan. Wala nang manonood niyan kasi lumampas na yung 3 segundo. O, ulitin mo tong sasabihin ko ha. Walang pakilakas, walang pakialam sa'yo ang mundo. Totoo yan. Dati akala ko ganon. Yung iba kasi, pag gagawa ng video, magpapasikat. Nakuha namin resulta, kumita kami ng milyon. Walang pakialam ng tao ng ngayon sa ganon eh. Pansanin mo, kahit anong ganda ng coaching ipakita mo dyan, hindi ka na rin papansin. Hindi ka nga mag-views eh. Tama mali? Kapag ka gumamit ka ng cellphone, nag-i-scroll ka eh. Tama mali? At maniwala ka sa akin sa kaka-scroll mo, kapag ka hindi interesting yung topic, right? Hindi ka hihinto ng kaka-scroll. Kapag walang makapag-catch ng attention mo, hindi ka hihinto ng kaka-scroll. So your goal is, to your first 3 seconds, is to get what? Attention. Kailangan makatch mo kagad yung attention nila. So ang tawag po namin sa first 3 seconds mo is your hook. Everybody say hook. Dapat ang hook mo napaka-effective. So ibig sabihin, dapat straightforward, straight to the point ka na, walang paligoy-ligoy. And you have to create your hook dito sa 3 bagay na ito. Write this down. RDR. Yan lang po. Number 1. Okay? Number 1. Your hook should be what? Relatable. Everybody say relatable. Relatable. Yung tipong makaka-relate yung mga viewers mo. Ang tagal-tagal mo ng lubog sa utang, gusto mo bang makabayad? That's a very good hook. Tama mali? Tama. Eh yung mga may utang, mukhang bayad na to. Tama mali? Tama. Tapos susundan ko pa yon nang hindi mo kailangan ng malaking nang hindi mo kailangan ng pera, pero magkakaroon ka ng pera by just watching this video. May utang. Mababayaran ko yung utang ko tapos hindi ko kailangan ng pera. Oh, what's that? Hook. Tama? Paano? Umaten ka lang sa seminar namin. Wala namang bayan. Tama mali? Pero later on mo na i-explain yun sa laman ng content. Okay? So if I will be creating content, I will make sure na nakaka-relate. Bakit? Write this down. Ang pinaka-effective na content is connected dapat sa social issues. Ano yung mga social issues? Mga Pilipino lubog sa utang. Tama mali? Diabetes, cancer, high blood, social issue ba yan? Maraming sakit? Yes. Can you connect your product to high blood, diabetes, cancer? Yes or no? Yes. So can you create a very good hook? Yes. Okay. Sample. Tama? 100,000 per day kapag ka ikaw ay dinialysis sa ospital. At paglabas mo, kapag sira na ang kidney mo, linggo-linggo, kailangan mong gumastos ng 50,000 pataas. May punto ba yun? Yes. So, sa palagay nyo, anong kasunod na sasabihin ko? Ano ang solusyon? Ano ang solusyon? Exactly! Kayo kasi, binibigay nyo kagad yung solusyon. Bumili kayo ng Salveo Barley kasi effective po ito. Maganda po ito sa high blood. Maganda po ito sa... Walang bibili. Kasi bakit? When you're doing content, you do not sell. Everybody say, don't sell. Don't sell. Huwag ka magbenta. Ang tanong
tanong, Boss RTR, bakit nakapila yung nagpapa-interview sa'yo? Simple lang. Hindi ho kasi ako nagbebenta, pero nasosold out sila. Yes. Sino rito ang nakapanood ng content ko kay Boss Rich na nakinabang sa content ko, taas ang kamay? Yes. Tama, di ba? Nakapag-convert ba kayo ng buyer? Yes. Nakapag-convert kayo ng distributor? Yes. Kasi hindi natin binentahan eh. Gumawa lang tayo ng content na eto ay maganda sa katawan, dapat mong gamitin araw-araw dahil nakakatulong. Dapat something na makaka-relate sila. Right? So, ano pa ba yung mga social issues? Bukod sa utang, health problems, what else? Social issues na po pwede natin i-connect. Ano pa yung mataas na bilihin. Pwede mo bang i-connect sa negosyo yan? Oo naman. Bakit? Para sa additional income. Ibig sabihin, lahat ng problema ng Pilipinas, ngayon ang panahon na dapat mong alamin. Tama mali? Kasi yan ang gagamitin mong hook dahil yan ang interest ng mga tao sa social media. Kung paano maiibsan at masusolusyonan yung panandali ang problema nila sa buhay. Now, a business is what? Ano ba ang negosyo? Ang negosyo ay isang oportunidad na nagsosolve ng problema ng maraming tao. Kaya po naging negosyo yung content creation because we solve a specific problem. Now, what is that specific problem? Kayo na hong bahalang maglagay nun, mag-connect nun sa content mo. Mag-create kayo ng problema. That's what I'm saying. Gumawa kayo ng problema. Tama? So, anong tawag sa inyo is hindi problem solver. Making problems. Tama mali? Yun ang una ng content mo. First 3 seconds dapat yan. So, kailangan yung paganahin yung creativity nyo. Maniwala ka sa akin, kahit hindi ka marunong mag-edit ng video, you can be viral. Because why? Yung mga unang videos po namin, dahil wala kaming editor, end-to-end cut lang yun. Ibig sabihin, kinat ko dito, diretso ko pinos. Ang tanong, nag-work ba siya? Oo naman, ako naman si RTR ngayon eh. Anong ibig sabihin nito? Mag-umpisa ka sa ganon. So, ang kailangan mong gawin is magsulat ka na magsulat. Ang hirap kasi sa maraming tao, tanong niyo kung ano? Tanong niyo kung ano? Nood ka ng nood sa social media, puro chismis ang pinapanood mo, hindi mo pinapakinabangan. Tama mali? Kakapanood mo kay Tulpo, ano nangyari sa'yo? Kumita ka, hindi. Hindi ka ba nagtataka, sobrang reklamador mong tao? Tama mali? Napagkaamay na no, papatulpo kita. Di ba may mga ganon? Ano problema? Nanonood tayo, hindi tayo nag-o-observe kung paano ito mag-work sa atin. Ang tawag sa atin lagi social media consumer. Wherein you can be a social media content creator na ikaw naman ang kino-consume ng maraming tao. Lagyan lang natin ng sistema. Relatable. Pag-isipan nyo ho yan, assignment nyo ho yan. Kasi hindi ho ako babalik dito nang hindi kayo nakakagawa ng video. Kung gusto nyo may part 2 tayo, may part 3 tayo, pwede naman. Hindi na nga ba yan, pagpalakpak, ang hina-hina pa. Ano to, pilitan? Okay. So, ganon. Tama, relatable. Number 2 is yung tinatawag natin na debatable. Everybody say debatable. Debatable. Ito na yung opinion mo eh. Ngayon dito sa debatable, expect na mababash ka. Bakit opinion mo yan? Huwag ka na magpadala sa mga kamag-anak mo, magdamot ka na. Dapat ganon. Yun ang content. Huwag ka na magpadala sa kamag-anak mo, magdamot ka. Kasi meron akong ipapaliwanag sa iyo na opportunity na kung saan hindi mo na kailangan magpadala. Kung hindi, tuturuan namin kumita yung mga kamag-anak mong tamad. Magandang content? Yes! Magandang content, tama mali? Yes! Akala mo pangit, yun pala maganda. Nagigets ninyo? And that's how I create content every single day.
Boss RDR, kasi magaling ka, matalino ka, naiisip mo pa yung mga bagay na yun on the spot. Hindi. 3 years ko na ho itong ginawa. Ngayon, may ituturo ko sa inyo mamaya na magiging kasing galing mo ko instantly as in now na. Okay ba sa inyo? Okay. Next is relevant. Everybody say relevant. Relevant. Ano ibig sabihin ng relevant? Mahalaga. Sakyan mo kung ano ang nagte-trending ngayon. Example, ano ba ang trending ngayon sa social media? Impeachment ni VP Sara. Tama mali? Yan ang trending ngayon, impeachment ni VP Sara. O tanong, paano ko i-connect sa Salveo? Simple lang. Kung ako po gagawa ng content, ayan, busy ka na naman sa impeachment, kailan ka kumita niya sa impeachment na yan? Tama? Saka papanood mo sa social media, walang mangyayari kahit sino pang presidente, vice presidente ang iupo mo dyan. Kailangan mong i-action ang katawan mo. Gumamit ka ng sarili. Tama mali? Are you guys learning? Yes! Kailangan sa tatlong bagay na to, iikot ang topic mo. Relatable, debatable, and relevant. Doon lang. Sa 3 segundo. At ang kailangan ng tempo mo mabilis. Everybody say mabilis. Mabilis! Nag-hook ka, yung 3 segundo mo, inubos mo sa, alam mo ba? hindi mag-work yan. Kailangan mabilis. Kailangan may suntok agad. Kailangan impactful agad. Because what you have to do is just to what? Make them stop scrolling. Yun ang trabaho mo sa social media. Dapat huminto sila ng kaka-scroll sa social media at mapastop mo sila, mapahinto mo sila dahil nagbe-video ka na, dahil pagmumukha mo, lumalabas na yung mga product mo, and all. Right? Hindi ko kayo tuturuan dito ng mga komplikadong bagay sa editing. Advanced na yun. Ang importante dito, just create a hook that is relatable, debatable, and relevant. Next phase ng paggagawa mo ng content, after ng hook, you have to create what? Problem. Everybody say problem. Problem. Kung ka ng problema, ibig sabihin, pagkatapos ng hook mo, lubog na lubog ka sa utang, may solusyon ako sa iyo. Alam mo ba, na 10 years na, 20 years na, maraming tao ang hindi pa rin nakakabayad ng utang. Problema yun. Tama mali? At maraming tao ang nagpakamatay dahil hindi na sila nakabayad sa utang. Dahil hirap silang humanap ng oportunidad, mababang sweldo dito sa Pilipinas, at higit sa lahat, walang nag-o-offer sa kanila ng magandang opportunity. Kaya nandito ko para ipaliwanag sa inyo ang isang oportunidad na nakapagpabago ng buhay ko. Alam niyo na kasunod nun. Tama mali? Tama mali? Easy. Right? Kanina, nag-vlog kami dito. It took me what? 5 minutes? 10 minutes? Tapos na. Bakit ang bilis mo, Boss RDR? Kasi nga ho, 3 taong mahigit ko na ho itong ginagawa sa araw-araw. Okay? So ngayon, pag nag-create ka ng problema, kailangan be bold. Hindi ho yung maghuhubad ha? Okay. Be bold. Ibig sabihin, talagang, alam mo yun, matapang, ano pa ba? Diretso, walang paligoy-ligoy. Kasi alam mo bakit? Pag binabitok mo ang tao sa social media, hindi hihinto yan. Kasi alam, binabitok mo siya. Subukan mong, para mas maintindihan natin, subukan mong i-real talk yan. Tanong, matatauhan hindi? Matatauhan yan, i-real talk mo eh. Tama? 30 years old ka na, nakatira ka pa rin dyan sa kundyan ng nanay mo. Ang kapal ng mukha mo, hinayupak ka. Ang tanong, hihinto, hindi. Kung 30 anyos ka na, nakatira ka pa sa magulang mo. Ang tanong, marami ba niyan? Exactly. Kaya kailangan may impact. Tandaan niyo ito. Words are important, but tonality is importanter. Okay? Yung tono ng pananalita, yun ang mahalaga. Kung paano mo siya dinideliver sa video. Huwag na huwag kang maggagawa ng content na para kang nalugi. Opportunity ang ino-offer mo. Pag nag-o-offer ng opportunity, excited ba? Yes!
Enthusiastic? Yes. Talagang hype na hype ka ba? Huwag ko kayong babate sa unang video nyo ng good morning dahil wala na, lumagpas na agad yan. Kasi pag binati mo ng good morning yan, networking yan! Kasi marami ako nakikita sa inyo, good morning! Hindi na nag-work yun. Diretso ka na kagad. Tama? Ito yung problema. Stage 4 cancer, gumaling po ako sa loob ng isang buwan. Ha? Huwag na kagad yun. Kung totoong istorya mo yun. Tama? Yeah. Kung naranasan mo sa produkto, sa pag-inom ko nito, ang blood pressure ko dati is 160 over 90. Halimbawa gano'n. Ngayon, 180 na. Over 100. Nagigets ninyo? Yes. You have to be creative. Right? So, ano yung way? Para makagawa tayo ng problem. Kailangan kakonekta ito ng social issues na create mo doon sa hook mo. Kailangan connection. So, ibig sabihin, bago pala ako makarating doon sa ino-offer ko, dadaanan ko, kailangan may hook ako tsaka may problem ako. The answer is yes. Yun lang po ang sagot. Okay? May natututunan ba? Yes! May nadadagdag ako sa inyo? Yes! Pero gusto ko sana mapakinabangan nyo ito at pagkakitaan nyo. Of course. Kasi kung ako lang ang may ganitong seminar nung ako ay nag-uumpisa, sana mas napabilis. You know, what it took, kanina pinapanood ko si Kong TV, bago nag-work yung video niya, it took him more than 200 uploads. Bago nag-work yung ginagawa niya. Sa akin, sa case ko, I've been doing several contents, walang nanonood. Anong ibig sabihin? Consistency is the name of the game. Kahit man sa negosyo kahit saan bagay Di ba lagi ko nga sinasabi, walang kumulong tubig sa patay sindig ka lang. Totoo yan. Diba? You have to be consistent. Okay? Bukod dito, pag sinabi mo na yung problem, of course, damihan mo yung problem. Problem 1, pak, problem 2, pak, problem 3, pak. O, nasa ano na yan? Nasa mga 30 seconds na yan. Okay? Tapos sunod, tsaka mo sabihin yung solusyon. Everybody say solution. Solution. Your solution should be not what? Salesy. Everybody say not salesy. Not salesy. Hindi yung tunog nagbebenta ka. Dapat tunog na nagmamalasakit ka. Sa paggamit ko ng Salveo Well product, ito po ang nangyari sa akin. Suggestion ko, huwag ka muna mag-decide bumili. Panoorin mo muna itong video na to. Something like that. Dahil hindi naman kita binibentahan kinikwento ko lang sa iyo yung magandang experience ko dito sa product na to. Something like that. That's how you attract client. Ang ginagawa po kasi pag nag-ads ka and when you're doing content is attraction marketing. Everybody say attraction marketing. Attraction marketing. And this is the newest way in doing business. Lahat po ng negosyo pumupunta na po sila, nagma-migrate na po sila dito sa attraction marketing. Because you're not selling, you're just attracting clients. And let them inquire. Ang mahirap kasi, kaya hindi ka makabenta, tanong mo kung ano. Pinipilit mong bentahan yung kliyente mo. Huwag mong pilitin, bakit? Metras, pinipilit mo yan, metras, ang laman ng utak niya, ano ba naman ito, naghirap na yata itong kapitbahay ko. Nung araw sa araw pa kinukulit sa barley-barley niya. Ganito. Diba? Ikaw pa, mali. Tapos pag nagka-high blood, tumaas ang blood sugar, Mare, ano kayo ino-offer mo sa tama mali? People will just buy your product if they realize that they need your product. Tama. So yung solusyon na ibibigay mo, dapat candid lang. Everybody say candid. Candid. Wag naman obvious na nagbebenta ka. Candid lang. Slight lang. Slight lang. Okay? And then right after the solution, meron tayong tinatawag na CTA. Okay? Ang tawag dito is call to action. Ang call to action mo is, number 1, please watch more videos. Please follow. Please comment. Send me a message kung kailangan nyo ng free consultation.
Right? You know what's the most effective way right now in doing content creation, attracting networkers? Alam nyo ba kung ano yung pinakabagong way? Alam nyo? Hindi ko rin alam. Kaya natin okay. Ang pinakabagong way, right? Na call to action na po pwede mong gawin is through conversation. Kailangan mag-usap kayo many times over. Ang tawag namin dito is C-commerce, conversation commerce, or conversation marketing. Ano ibig sabihin nito? Marami kasi nag-a-ads, nagre-rely kayo dun sa bot ninyo. Pag nagre-rely kayo dun sa bot ninyo, please contact, please tawag, please ganito, wala ho yun. Ang babang ng retention mo nun because may sakit ako ngayon, kailangan ko ng kausap na somebody na makakatulong sa akin para maibsan yung nararamdaman ko. Ma-uplift ako. Tama mali? So the best way is, ask their cellphone number. Yun po yung ginagawa namin. Paano kita na-contact ng Team Boss Rich? Tinawagan kayo, tama? Tapos kinulit kayo. Tapos kinulit-ulit kayo. Tama? Tapos hindi na kayo tinatantanan, kinukulit-kulit kayo. Because that's the way. Pag nakuha mo na as acquired customer yan, ang gagawin namin dun is follow up. Okay. May natututunan ba? Yes! Sa palagay nyo, magagamit nyo? Yes! Now, this is the most exciting part. Tanong nyo kung ano? Yung kasunod na ituturo ko sa inyo is I will teach you on how you can actually create unlimited content every single day nang hindi mo ginagamit yung utak mo. Ayos ba yun? Kukunin nyo lang po ang inyong cellphone, okay? At magbayad po kayo. May wifi tayo. May wifi. Pakunik naman sa wifi. Okay, papakabit lang ako sa wifi, boss, ha? Because I will demonstrate to you right now how powerful technology is. And kung sa palagay ninyo, kasi ganito nanliligaw ako kay Boss Rich sabi ko kanina kay Boss Rich, baka naman gusto nyo kunin brand ambassador. Mas pogi lang sa akin ng 3 paligo si Derek Ramsey. Tama, di ba? Ang problema, yun, picture, ako nagbebenta. Tama mali? Yun, pagandaan lang ng katawan. Eto, nagbebenta tayo. Kaya nyo, pag nagka-abs ako, baka kunin na ako. Okay. Eto na mga boss, no? So, meron po tayong app ngayon and it's called ChatGPT. Everybody say ChatGPT. Teka lang, ha? Mike. Si BFF. Hello? Ay, walang internet. Teka lang. Data. Nga ng content, barley ang product, lagyan mo ng book na relatable sa issue natin ngayon sa Pilipinas sa utang. Tapos lagyan mo ng problem, tapos bigay mo yung solusyon, tapos ang call to action natin, pabilihin mo ng product natin na Salveol. Okay? Namatay mo si ChatGPT. Wait lang. Quiet, guys. Nalilito siya sa buhay niya. Mike! Oo nga. Gawa ka ng content na lagyan mo ng pang social media, pang reels. Lagyan mo ng hook, lagyan mo ng problem, lagyan mo ng solution, and call to action sa dulo. Okay, Mike? Sure. Here's a draft for your barley product. Walang anuman, kung kailangan. Tinapos mo Sunutin mo. Sure. Here's a draft for your barley product. Alam mo ba kung gaano kalaking problema
sa maraming Pilipino? Maraming Pilipino ang nahihirapang makaahon sa utang dahil sa kakulangan sa tamang kalusugan at pangangatawan. Subukan ng Salveo Well Barley. Mayaman sa nutrients na... Sige, tapusin ko ang script. Subukan ang... Sure, here's the complete draft. Hook. At... Sure, here's the complete draft. Hook. Alam mo ba? Sure, here's the complete draft. Hook. Alam mo ba kung gaano kalaking problema ang utang sa maraming Pilipino? Maraming Pilipino ang nahihirapang makaahon sa utang dahil sa kakulangan sa tamang kalusugan at pangangatawan. Subukan ang Salveo Well Barley. Mayaman sa nutrients na makakatulong sa iyong kalusugan at magbibigay ng lakas para harapin ang mga hamon ng buhay. Call to action, maging bahagi ng pagbabago. Ano naman? Kung may iba ka pang kailangan. Alright. Okay, babasahin ko na lang guys ha. Ito yung sinabi niya. Tingnan nyo guys ha, kung gaano katalino to. Alam mo ba kung gaano kalaking problema ang utang sa maraming Pilipino? Maraming Pilipino nahihirapang makaahon sa utang dahil sa kakulangan sa tamang kalusugan at pangangatawan. Subukan ang Salveo Well Barley, mayaman sa nutrients na makakatulong sa iyong kalusugan at magbibigay ng lakas para harapin ang mga hamon sa buhay. Maging bahagi ng pagbabago, subukan mo ang Salveo Well Barley ngayon. Ngayon, i-humanize natin ito. Kasi tunog robot siya. Tama mali? Paano natin i-humanize? So magpa-prompt ka lang ng panibago dito na sasabihin mo, instead of focusing on barley, ang internet, mabagal. Mike, Parang si Christopher De Leon style na. yes, mag-focus ka sa sa business opportunity ng Salveo Well. Mag-focus ka sa business opportunity ng Salveo Well. Tapos, lagyan mo ng hook, problem, tapos solution, tapos yung call to action. Tapos, sa huli, yung products nila na barley, i-highlight nila. It is a network marketing business, okay? Walang internet. Anyway, so kapag nag-download po kayo ng ChatGPT, ito mo. Tanong nyo kung ano yung maganda. Kailangan mo nang matutunan mag-prompt. At yung binigay ko sa inyo, yun lang yung paulit-ulit yung sasabihin ko. Mag-create ka ng hook na relatable sa topic na ito. Ulitin ko ito lang po yung itatype ninyo. Dahil ito na yung solusyon para bigyan kayo ng unlimited content ni ChatGPT. Gawan mo ako ng Facebook Reels na may hook 1 to 3 seconds. Gusto ko mag-create ng attention. Ang napili ko ngayon ay relatable topic. Lagyan mo ng problem, ang relatable topic tungkol sa utang ng mga Pilipino na hindi makabayad. Lagyan mo ng malaking problema na konektado doon sa utang. At lagyan mo ito ng solusyon at i-connecta mo ito sa business opportunity na po pwede kang kumita sa Salveo Well products. Pag tinype nyo po yung sinabi ko na yun, magugulat ho kayo, bibigyan ho kayo ng isang content niya na napakaganda. Okay? Ito pa. Ilagay nyo po dyan, act like Boss RDR. Tinuro ko na sa inyo. Kasi kilala po ako ng ChatGPT. Okay? Act like Boss RDR, social media content creator, influencer. Tapos, yung kasunod po na sinabi ko sa inyo, iduktong nyo po yun, magkakaroon po kayo ng unlimited content. Okay? Kasi sinet up na po namin yan na available kung sino man yung a-attend sa training. Okay ba yun? Yes! Hindi na ba yan? Nag-abono pa? Okay. Okay ba, guys? Yes! Right, okay. Now, okay, focus guys Focus, bago tayo matapos. Right. So, pag gumawa po kayo ng content na ganito, so nagkaroon ka na ng script. Tama. Meron ka na ngayon.
sasabihin sa camera. Ang tanong, anong angle? Simple lang. Iharap mo lang yung camera dyan sa'yo, naka-portrait, wag landscape. Maliwanag? Portrait, kasi pang Facebook Reels po tayo. Ang tanong, anong platform ang paglalagyan ko ng mga content ko? 2 platforms, TikTok and Facebook. Maliwanag? Okay. TikTok and Facebook, pwede rin po IG. Pwede nyo namang i-post sa Facebook to be posted also sa IG. Yes. Right? So, tatlong platform po. Dalawang platform focus ninyo, Facebook, TikTok, pwede nyo i-on yun sa IG. Okay. Ano kailangan? Sa harap lang po yung camera. Ang mukha ho ninyo dapat medyo may kalakihan. Okay? Kung naka-iPhone po kayo, meron yung lalabas na siyang na boxes, yung grid lines. Ilagay nyo lang, dosing boxes po pala yun. Ilagay nyo lang doon sa pang-5 yung ulo ninyo. Gitna po yun ang nasa bandang taas. So kung may grid line po kayo, para maintindihan nyo ho, ito ho ang itsura, hanggang dito lang po ang camera, medyo malaki po ang ulo nandyan. Alright, maliwanag? Yes. Ang text graphics nyo po ay nasaan? Huwag nyo pong ilalagay sa baba. Ang caption po ninyo dapat nasa baba ng mukha. Bakit? Para makakatch kagad ng atensyon doon sa mga Facebook viewers. Kasi pag nasa baba, hindi kagad makikita yan, tendency mag-i-scroll po yan. Tsaka sawa na ang mga tao sa content, so kung walang nakitang context yan, example, nakamute, kahit nakamute, kailangan may context ka pa rin. Right? Maliwanag? Yes. Naku, may bayad na kasi itong tinuturo. Anyway. Okay. Okay. So, yun. So, nandun, mag-video ka. Tapos, ganito lang po. Ito lang po, ang ida-download nyo pong app is yung CapCut. CapCut. Okay, bakit CapCut? Ang CapCut po, dahil meron na po yung artificial intelligence, okay, napakadali na hong mag-edit dyan. So, mag-video ka, pwede mo kapisaduhin yung script, 1 minute 30 seconds. Kung sa school nga, nagme-memorize tayo eh. Tama, mali? O dito, medyo kapisaduhin mo ng konti, ibato mo sa camera, naka-tripod ka ng ganon, para wala muna tayong video editing, para simple lang muna. Tapos lagyan mo lang ng auto caption, ang tawag doon sa CapCut, 95 to 98% accurate po yun. So pag nilagay mo yun, i-post mo sa social media, ipagpasa Diyos mo na yung resulta. Tama, mali? Ang tanong, Boss RDR, kapag ka pinost ko ba sa social media, kailangan ko bang i-ads? Hindi ho. Kasi lahat po ng content namin, organic. And I have accumulated more than 1 billion views creating organic content. Hindi po ako nagbo-boost, hindi ako nag-a-ads doon sa mga pages ko. Meron akong ibang mga campaign na nag-a-ads ako na napakababa nung ROAS ko, yung return on ad spend ko, dahil ang multiplier ng mukha ko kasi mas, alam niyo yun, pag piso na nga lang kada engagement eh. Tapos ang bilis pa ng closing ratio. Okay? So, ang gagawin nyo lang is consistently, dapat everyday po kayo magpo-post. Ang tanong, anong oras magpo-post? 2 oras ang pinaka-perfect. Alas 8 ng umaga, alas 8 ng gabi. Bakit alas 8 ng umaga? Papasok sa opisina yan, nasa bahay pa yan, nag-i-scroll pa yan. Alas 8 naman ng gabi, nasa bahay na yan. Nakauwi na yan. Right? Kasi alas 10 ang pasokan ng trabaho, tama? So mostly yan, ang gagawin yan, pagpasakay yan, nasa biyahe, nag-i-scroll sa social media. Or nasa bahay pa yan, nasa social media. May natututunan ba? Yes! Now, focus on creating value. Don't sell. Ulitin ko focus on creating value, don't sell. Huwag kayong magbebenta ng produkto. Huwag kayong mag-aalok. Because selling is not, kumbaga hindi siya mag-work sa content creation. Inuuna ko na po. Huwag mong direct lang, oy, bumili kayo ng barley, hindi na mag-work. Hindi na panonood yun. Oy, may inaalok ako magandang business opportunity. No. Hindi na mag-work yun. Oy, merong ganito. No, hindi na mag-work. Create value. Nakakatulong ka makabayad sa utang nila, makapag-solve ng specific problem. So right now, ang isipin mo kung ano yung mga problema ng mga tao na relatable, debatable, and relevant as of the moment, create content later. Okay, gawa ka na. Video lang. Yung unang video mo, it sucks. Pinakapangit na video yan. Pero again, your role here is to evolve yourself. Wala hong nag-umpisa na magaling.
Wala hong nag-umpisa mahusay. Ang kumpanya hong ito nag-umpisa lang din sa loob ng bahay. Ano ang ibig sabihin nito? Lahat ho ng ginagawa natin, eventually mag-i-evolve yan as long as you become consistent. So before I end in our sessions for tonight, no? More? Wala kang bayad eh. Okay lang yan. Okay. Ganito. Bago tayo matapos, no, sa session natin for today, sa akin, hindi ko alam kung may program pa, no? Ang gusto ko lang maintindihan mo ninyo, once upon a time, I am also with you guys. I am a former networker. Yes. Marami nakakakilala sa akin, si Tristan, kilala ko niya. Yes, up ka dyan. Okay, sila ma'am, di ba? Matagal na, parang hindi ko matanda, sir. Di ba? Oo. Bata pa rin, di ba? So, ako yung dating kagaya nyo rin, no? Na nagne-network, nagtatrabaho. Ako na ho nagsasabi sa inyo, may pera ho sa ganitong klase ng negosyo. Danas ko ho yan. Ito lang ho yung problema sa marami, bakit ang bagal ng pagkita mo. Tanong nyo kung ano. Nagpo-focus ka kasi doon sa perang kikitain mo. Sir, negosyo nga ito, di ba dapat doon mag-focus? Make sense. Tama naman. Pero kikita ka ng mas malaki sa ganitong klase ng negosyo if you are just willing to serve other people. That's the essence of network marketing. Because network marketing business is service for other people. Alam mo ba, na yung binayad mo, mas malaki pa ang gastos ng upline mo sa iyo kaysa doon sa binayad mo? Nangyayari yan. Kwentahin nyo lang yung kadya-jollibee ninyo eh. Yung meeting after meeting, magastos yun ha. Kwentahin nyo lang yung barling iniinom nyo rito kahit wala kayong guest eh. Mas malaki yun kaysa doon sa binayad mo. Pero ano ang totoong currency dito? Ask me what? Yung ini-invest mong oras dito, dapat magkaroon ito ng value sa oras din ng ibang tao. Because time is really gold. Time is currency. So, ibig sabihin, if you're spending time here, your job here, number one is to learn. Dapat ever growing as a person ka. Mula nung nagnegosyo ako, hanggang ngayon hindi ako huminto, nakaka-aral. Hanggang ngayon, nag-aaral pa ako. Kasi katwiran ko, bakit ka nag-aaral, Boss Ardel? Mukha ka namang matalino. Bobo nga ako eh. Yun ho ang totoo. Marami nakakakilala sa akin dito, hindi naman ako ganito. Wala ho ako. Wala rin akong kwenta, kagaya nyo rin. Wala rin akong value. Hindi lang ako pumayag na maging mahirap habang buhay. Yes. Nakakasawa eh. Hindi, totohanan lang. Alam mo yung minamaliit ka na mga kamag-anak mo? Wala kang bilang, wala kang kwenta. Inaasar ka pa, networker. Bali. Tama mali? Hindi ka ba alis sa trabaho? Mukha ka namang hindi kumikita eh. Alam mo yung kamag-anak mo, buti sana kung nauutangan mo eh. Tama mali? Hindi mo naman mautangan, nilait ka pa. Mag-abroad ka naman kaya. Tama mali? Di ba nandyan ang rejection, nandyan ang discouragements, nandyan yung mga taong mangmamaliit sa'yo at bukod sa mamaliitin ka, kung kailan down na down ka na, didikdikin ka pa nila at ilalagay ka pa talaga nila sa lupa, tapak-tapakan ka pa nila. Kaya, to whatever means, as long as moral, legal, ethical, gagawin ko talaga para umasenso ako sa buhay. Again, I was once a networker. Alam ko lahat ng mga pinagdadaanan ninyo. Minsan nakakapagod, nakakainis, puyat na puyat ka, hindi pa mag-join yung in-invite mo, naubos na yung pera mo ng kaka-ads, hindi ka pa rumiresulta, bakit sila ngayon kumikita, bakit ako hindi, sisisihin mo ngayon yung kumpanya, sisisihin mo ngayon yung upline mo, sisisihin mo ngayon yung sinalihan mo, sisisihin mo ngayon yung produkto, ano nangyari sa inyo? Mukha ka ng kasumpa-sumpa. If you focus on negative things will always arise in front of you. Totoo yan.
Ang mahirap kasi sa maraming tao, isang damukal ang reklamo mo sa buhay, ang hindi mo nakikita yung biyayang binibigay sa iyo araw-araw. Ang tanong, yayaman ka ba sa ganitong klase ng negosyo? At alam niyo, simpleng sagot, oo. Kaso nga lang may kondisyon. Tama? Ganon din ang Diyos eh. Pinagpala ka naman eh. Kaso nga lang may kondisyon. Pagbagong buhay ka. Ano hirap sa maraming tao? Nilagay ka na sa environment, nandito ka na sa oportunidad na po pwede kang umangat, po pwede kang umasenso, inuna mo yung drama mo sa buhay. Inuna mo yung pagrereklamo. Inuna mo yung napakaraming dahilan na hindi naubos-ubos at hindi mauubos yan habang buhay. Ano lang kung ibig ko sabihin? Nag-a-add ako ng value, kinakausap ko kayo ngayon, bawat isa sa inyo. Please lang, utang na loob. Kung sawa ka na sa buhay mo, sa pagiging mahirap, tapusin na natin. Once and for all. Once and for all. Sige na. Ang tagal mo na nag-network eh. Ang tagal na yan eh. Ang tagal na. Ang dami nang nauna sa'yo. Naumusan ka na. Ang tagal-tagal mo na sa ganitong klase ng negosyo, nakita mo naman may resulta. Oh. Kala ko ba totoo yung why mo? Yung dahilan mo kung bakit mo ginagawa itong negosyo na ito. Tapos, papetiks-petiks ka. Tapos, patay-silbi ka. Ano mangyayari sa atin? Gusto ko hong ibahagi sa inyo na wala ho dito sa Salveo Well ang totoong ikapag-aasenso ninyo. Tanong nyo kung nasaan? Nandito sa puso ninyo. Tama. Instrumento lang ito, guide ito, bihikulo ito na magdadala sa inyo doon. Sumakay ka na lang din eh. Bakit hindi mo pa lubos-lubusin? Ang punto ko lang, kung totoong sawa ka na sa hirap, okay lang ba trabahoin natin? Yes! Marami nagsasabi sa inyo dito, bago ko pumunta ha, bago tayo magkaharap-harap, hindi ko kayo kilala. Pero for sure, sinasabi niyo to, para sa anak ko kasi to, kaya ako bumabiyahe ng malayo. Yes! Kasi ayoko naman na tumatanda na ako, tapos magiging alagain ako ng mga anak ko, tapos ang ipapamana ko sa kanila yung utang na iiwang mo. Matanda ka na pero gusto mo pa rin magkaroon ng silbi sa pamilya. Masakit yun. Kasi nung kabataan mo, nung may lakas ka pa, ikaw ang nagpo-provide sa mga anak mo. Tapos ngayon, tumanda ka, wala kang pera, hirap ka sa buhay. Ano lagi mong iniisip? Ayokong maging pabigat sa mga anak ko. Ayokong maging pabigat sa ibang tao. Yan ang takbo ng puso ko eh. Marami sa inyo dito. Iba naman, pumunta rito, hindi ko kayo kilala, pero I know for a fact dahil galing nga po ako dyan. Kagaya nyo ako dati. I know for a fact na ito rin yung iniisip ninyo. Diskarte. Makatawid lang ako sa susunod na linggo, ayos na ako. Diba? Baka mamaya pag nagpunta ako sa office, may madiscover ako, may ma-invite ako, may mapasali ako, baka makatulong. Baka may matuklasan akong bago na gagawin namin yung strategy. At least, yung next week ko, okay na ako. Yang mga experiences na yan sa buhay ninyo, ang gusto ko lang unawain ninyo, hindi ipinaramdam sa inyo ng Diyos yan ng walang dahilan. Kaya nyo nararamdaman ngayon yan, kaya yan ang laman ng puso ninyo, you are destined for greatness. What's only missing and what's only lacking is this, your 100% commitment. Yes! That's it. Tapusin na natin, huwag na tayo magdahilan. Isipin mo, buong buhay mo nagdadahilan ka, wala naman nangyari sa buhay mo. Subukan mo itong payo ko sa'yo. Walang dahilan, isang buwan lang. Walang dahilan, walang reklamo,
kung ano ang ina-apply nung kumikita, gayahin at kopyahin mo lang, isang buwan lang tingnan ko kung hindi ka rumisulta. Kung ano ang nag-work, uulit-ulitin mo lang. Kung ano ang hindi nag-work, huwag mong gawin. Plain and simple. Kung ano nag-work, ulit-ulitin mo. Ganon din sa content creation journey namin. Kung ano yung nag-trending, yun lang inulitin namin. Kung ano yung nag-work, yun lang inulitin namin. Sa buhay, ganon din. Kung ano nag-work, yun lang ulitin mo. Kung ano nag-work, yun lang ulitin mo. Yung hindi nagsaserve sa buhay mo ngayon, yung hindi nag-work sa buhay mo ngayon, please lang ho, huwag kang umasa na mag-work pa yan, tanggalin mo sa buhay mo yan. Tama? Drama, justification, blaming to other people. Tama? Buhay ng buhay ang pinupukusan mo. Panonood sa social media na wala kang natututunan, nag-uubos ka ng oras. Tapos, ine-expect mo, gusto mong kumita. Please, all of those negative things that is not serving you right now, please, wag na kayong mag-focus dyan. Because God has planned to prosper you, not to harm you. Yes. And if you believe in that Bible verse, simple lang yan, dapat manifestation ka mo. Nakukuha niyo mga boss? Yes! So I hope na makabisita ulit ako sa inyo dito. Gusto niyo ba akong bumalik? Yes! Kung hindi na, okay lang naman. Okay. At least nakapag-add ako ng value sa inyo mga boss. Again, bago tayo maghiwa-hiwalay, yung why ninyo seryosohin mo. Kung bakit nyo ginagawa itong ginagawa nyo. I'm here to support you. I'm here all out. Will guide you, will help you. Diba? Pagtutulungan po tayo. Even if hindi ako part dito, nagkita tayo sa labas, ask me anything and I'm very glad to assist you, to help you, to give you advices. So with that, maraming salamat mga boss. Okay. Grabe. Gusto niyo ba? Yes! Sabi nga ni Boss RDR, actually, libre to. Okay. Libre to. So, palakpakan naman natin, Boss RDR! And sobrang, grabe, nakaka-speechless ka mo. Kami mismo na shock eh. Hindi man namin in-expect na magto-talk siya dito sa harapan ninyo, mga swappreneurs and surveillance. Sabi ko nga, wala. Yung post ko nga, kung nakita ninyo,